Nababahala ang DOH o ang Department of Health sa pagtaas ng bilang ng mga kabataang Pilipinong may HIV/AIDS. Paniwala nila, may kinalaman ito sa pagiging aktibo sa social networking sites ng mga naghahanap ng sex partners. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, mula noong 1984 o halos 30 years na ang lumilipas ay umabot na sa mahigit 10,000 ang mga Pilipino na may HIV at sa projection ng DOH ay maaaring madoble ang bilang na ito sa pagdating o sa pagtatapos ng 2012 at isa nga sa mga pinaniniwalaang rason o dahilan ng DOH ay ang mabilisan umanong paghahanap ng sex partner sa pamamagitan ng social network. 1999 sa kasagsagan ng anyay pabayang uri ng pamumuhay, tila humambalos daw kay Edu. Hindi niya tunay na pangalan ang nakapanlulumong balita. HIV positive siya dahil sa stigma na tila kakambal daw ng sakit. Hindi raw malaman noon ni Edu kung kanino tatakbo at ano ang gagawin. May nakita sa blood mo. So nung marinig ko yun, hindi ko pa rin, parang kinakabahan ako. I know I've done something na hidden sa knowledge ng aking mga magulang. So parang ang knowledge ko by that time, ano lang siya, simple. Ang HIV o ang AIDS pa nun, no cure. During the initial period na malalaman mo na HIV positive ka, hindi siya madaling i-handle. Talagang nandiyan ang depresyon, nandiyan ang takot, nandiyan ang pangamba kung ilang araw ka na lang mabubuhay. That's why napakahalaga nung bago ka talaga mag-undergo ng screening for HIV test, you are psychologically prepared. Ngayon, aktibong miyembro na ng isang support group si Edu para sa mga may katulad niyang kondisyon. Maging siya, nababahala sa mabilis na pagkalat ng sakit, lalo na sa mga kabataan. Sa pinakabagong datos na inilabas ng Department of Health, pinakamarami sa bilang ng persons living with HIV o PLHIV dito sa Pilipinas, kabilang sa age bracket na 15 hanggang 24 years old. Halos 600 ang naitala sa unang 8 buwan ng 2012. Paniwala ng DOH, may malaking kaugnayan sa paglobo ng HIV cases sa Pilipinas, ang social networking. I know for a fact that there are groups today that actually go into the online social networking site purposely not to get dates or to solicit sex, but to provide information. Mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 10,000 PLHIV ang naitatala ng DOH. Kalahati rito, nagmula sa National Capital Region. Mahigit 300 na ang namatay. Sa pag-aaral ng DOH sa mga may multiple sex partners o yung mga nakikipagtalik sa higit sa isang kapareha, halos kalahati ng bilang ng respondents hindi gumagamit ng proteksyon gaya ng kondom. Taong 2007 nang magsimulang lumobo ang bilang ng PLHIV, ang mas nakakabahala ang bilang daw ng PLHIV sa Pilipinas na naitala sa lumipas na halos 30 taon, posibleng madoble sa pagtatapos ng 2012. Like before, na people really should have to go out and meet people. So ngayon, through internet, nagkakaroon ng easier access to meet. Kung tutuusin, hindi raw nagpapahuli ang Pilipinas pagdating sa mga programa para sa mga namumuhay na may HIV. Pero sa pagkalat ng kaalaman tungkol sa nakamamatay na virus, dapat na rin daw makipagsabayan ang gobyerno sa bilis at lawak ng naaabot ng social network. Minsan medyo nagkukulang tayo din sa focus din sa mga municipalities na meron din naman mga cases. Jessica, base pa rin sa projection ng DOH para naman sa taong 2015, posible na pumalo sa bilang ng mga may HIV sa Pilipinas sa bilang na 37,000 o halos 4 na beses ng bilang sa kasalukuyan, Jessica. Okay, ang nakakabahala, Cedric, yung findings na ages 15 to 24 ang may pinakamaraming HIV infection. Tama ba yun? Tama yun, Jessica. Majority ng mga cases dito sa Pilipinas ay nasa age bracket na yan. At ang explanation ng isang nakausap natin na NGO ay dahil nga dun sa curiosity nung age na yun at saka yun daw talaga, so to speak, raging hormones. At yung sinasabi nga ng DOH, karamihan naman sa mga cases na yan, 50% ng mga cases na may HIV dito sa Pilipinas ay naandito sa NCR, Jessica. Okay, at ang inuugnay dyan kasi may panibagong paraan
para makahanap ng makakaibigan o makakasex ang age group na ito. Kaya rin tumataas daw yung bilang ng HIV/AIDS na mga kaso. Tama ba yon? Yes, Jessica, ang sinabi nila dyan is exponential yung pagkakataon, yung chances o yung hindi na limitado katulad ng mga a decade ago, 5-10 years ago. Ano? Kasi yung isang case study na nakausap natin, ang sinabi niya nung time na yun, talagang ang sitwasyon daw para makamit sila nung magiging mga partners nila ay talagang magmi-meet sa park, magtatawagan. And ngayon, Jessica, isang click na lang o sa isang push na lang ng button sa internet ay marami ka na mamimit, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.